Suspect na ngayon sa Diumanoy hazing sa San Beda Law student na si Marvin Reglos ang mismong leader ng Lambda Rho Beta Fraternity na si Eduardo Escobar II. Pinaghahanap din ang may 15 pang miyembro ng grupo, pati na mga kasama raw ni Marvin sa initiation rites. May report si Mariz Umali. Itinuturing ng suspect na Antipolo Police sa Diumanoy hazing sa freshman San Beda Law student na si Marvin Reglos, si Eduardo Escobar II, ang Grand Rowan o leader ng Lambda Rho Beta Fraternity. Ang ebidensya, ang LTO verification na nagpapatunay na kay Escobar ang pulang kotseng naghatid kay Reglos sa ospital matapos ang sinasabing initiation rites. Doon po sa address na lumabas sa verification, pinuntahan po namin yun at ang sabi po ng mga tao doon ay matagal na daw pong naibenta yon. At yun daw po ay tawag dito, wala na daw po yung may-ari, nasa abroad na daw po. Kung sinasabi po nila na nabenta nila yung sasakyan, magpalabas po sila ng delp sale. Yun nga lang, hindi pa basta-basta maaaresto si Escobar. Lumipas na kasi ang 36-hour prescriptive period para arestuhin ang mga suspect. Kaya kailangan hintayin ng mga pulis ang arrest warrant mula sa korte. Kasong murder in relation to the anti-hazing law ang kakaharapin ni Escobar. Nire-respeto naman daw ng fraternity ang lumabas sa investigasyon ng mga pulis. If that is the case, then Mr. Escobar will avail of any remedy. Nakipag-cooperate na po si Mr. Escobar at ang fraternity sa NBI. Baka meron ng two conflicting findings. So which findings are we going to respect? Is it the NBI or the Antipolo Police? Nilinaw din nilang hindi sila nang aareglo ng kausapin sila ng ama ni Marvin. Nagpaabot lang daw sila ng pakikiramay. We never approached anyone in the higher echelons of the government to assist us because insofar as we are concerned, this is a matter that is purely Lambda Rho, and the members who are now in government should not be involved in it. Mariinding itinanggi ng Lambda Rho Beta na may nagaganap na hazing sa kanilang neophytes. Bumuo na raw sila ng crisis committee para imbestigahan ito. Sa ngayon, hawak na ng mga pulis ang dalawang suspect na sina Eric Castillo at Boji Yap. Pero hindi sila nagbibigay ng sinumpaang salaysay dahil ini-invoke daw nila ang kanilang right to remain silent. Pinaghahanap naman ang mga nagsendi umano ng text message sa kapwa Rowans na huwag magsalita tungkol sa nangyaring initiation. Sila'y sina RJ Gregana at Jufali Abdullah. Bukod sa kanila, 15 miyembro pa ng fraternity ang pinaghahanap ngayon. Lumutang po kung sino yung witness. Marami pong nasaktan, marami pong nanghinayang sa pagkawala ni Marvin Reglos. Sana po ay huwag na itong masundan. Hindi pa rin lumilitaw ang sinasabing 4 na kasama ni Marvin na sumailalim din di umano sa initiation. Mariz Umali, GMA News.